Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Sas Sasot. Sabi niya, I think BBM and FL, First Lady, should sue, kasuhan, Dean Chase in the US like how the Macron sued Candace Owens for defamation. It could be done. This is too much. Dahil sa video na too big. This is too much. But truth is a defense against defamation suit in the US. So, kapag totoo ang video, yung too big, which would have to be authenticated by a US court. Pero kung hindi totoo ang videos, it will be so easy to win a defamation case against Dean Chase. So, mag-iisang buwan naman siguro ito na issue, nilabas ni Dean Chase. Hindi ko pinanood. Dahil nababasa ko yung mga comments, nakakadiri, sabi nila, hindi ko pinanood. Hanggang comments na lang ako. Ang pinaka sikat na comments, it's too big. Ang Malacanang nag-react sa video na yan. Si Auntie Claire, sabi niya na, huwag kayong maniwala dyan, paninira at paninira lang. So, nung lumabas yan, sabi ko, kasuhan nyo. At nagtaka ako, mag-isang buwan na wala namang kaso. Bakit hindi nila kason? Napaka bigat yung paratang eh. Nakakasira sa imahe talaga. Hindi ko alam itong sinasabi dito ni Sas na Macron sued Candace Owens. Hindi ko alam yan. Defamation. Ang alam ko, si Maharlika kinasuhan ng mga iba't ibang personalidad sa Pilipinas. Kinasuhan nila sa US. I don't know yung mga kaso. I think defamation din ata. O libel. At ang alam ko, ongoing na yung kaso. Kailan ba yun? 2024 ba? Nung inilabas ni Maharlika yung polvoron video ng Pangulo? Inaasahan ko, hinahamon ni Maharlika ang administrasyon, nakasuhan siya doon. Kasi sabi ng administrasyon, AI or fake yung video. Sabi naman ni Maharlika, authentic. Napa-authenticate ko na sa isang forensic expert. Sige na, halina kayo. Kasuhan niyo na ako para mailabas sa korte itong authentic video ko. Kasi authenticated, sabi niya. O bakit hanggang ngayon, hindi nila makasukasuhan si Maharlika nang dahil sa pulburon video. Ang kaso ni Maharlika dito sa Pilipinas, silang dalawa ni Attorney Harry Roque, kaya lang hindi naman defamation, kundi inciting to sedition. So ibang bagay naman yun dahil hinihikayat daw ni Maharlika at Attorney Roque ang tao na lumaban sa gobyerno. Iba yun. Ang usapan is yung video. Authentic o hindi. So kung AI, paninirang puri yun. Dapat kasuhan mo ng defamation kung totoo, kung fake yung video, di ba? Ganito rin, balik tayo kay Dean Chase, yung video na yun, dapat kasuhan. Nagtataka ako bakit hindi nila kinakasuhan? Basa tayo sa mga comments. Teo Moreno, sabi niya, tama. Brendo Restauro, what if purposely put AI video, then if being sued, then will just show the original video on the court? Posible. Ang alam ko, di ba, abogado rin itong si Dean Chase? Ay, di mautak yan. Chow, looks like an AI
Not because we are denial, but the frame rate is. Vilma Verona, give away yung AI peg dyan, but Dean is so ready. Pag kinasuhan siya, everything will definitely just kaboom! True color shining through. Laka BBM. Nick De La Serna, if Dean supplied a copy of all videos to the CIA, the US government someday will use that video to blackmail and manipulate the first couple. Poor couple. Grabe. Gloria De La Torre. The White House has a copy already according to Dean Chase. They submitted to the White House the video. Grabe ano? Kaya reactions ng mga nakapanood na sa puting bahay, sobrang nakakaya. Presidente natin ngayon. Ang masaklap, may hawak ng alas ang US against BBM. Pwede siyang gawing tuta at sunod-sunuran sa US. Anyway, wala tayong magawa eh. Binutuhan natin siya. Ako, pinagdarasal ko pa rin siya, lalo na yung kanyang karamdaman na sana gagaling siya at sana matapos niya ang kanyang termino. That's my prayer. May kanya, yung iba naman, Cara David. Well, to me, masama yung nais ka ng masama sa iyong kapwa. So my prayer is healing talaga. Bahala ng Diyos. Kasi lahat ng nangyayari sa buhay natin, hawak ng Diyos. At Romans 8:28, yun ang pinanghawakan kong versikulo. For in all things, God works for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Kung may nangyari man sa buhay natin, di natin nakikita na parang masama, but in the end, it will turn out to be good. Ilang beses ko nang naranasan yan. Itong nangyari kay Tatay Digong, masakit, di ba? But later on, we'll see, it will turn out to be good. Ang Panginoon, hindi nagkakamali. Because He is a all-knowing God. So, magtiwala lang tayo sa Panginoon. There will always be a day of reckoning, sabi nga ni Tatay Digong. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Tayo ah. Gak pwede ngay baik. Oh, baik apa? Selamat kayo sir. Sa lihat na nalangin. Sino bang? Oh. Kulangan gabi. Ayun, salamat kayo. Ito sulat niya. Gino, salamat. Salamat kayo sa Ginoo, gitabangan mo. Kol, nindot na gid kayo, kuli mo nga to po. Nakatindog na, kapato ko na gid ka og balay. Maayo na gid nga tanawon oh. Muna niyang balay ni Angkol nga nagpatukod siya, so nindot na gid kayo nga tanawon. Karong kol, unsang imong ikasulti nga nakatukod na ka og bag-o nga balay, maayo na ang imong balay. Unang-una, magpasalamat ko sa Ginoo kay ngay nabagang kugsen nga di na gid kumulanan. Oo. Salamat og nagpasiyog dani. Dakong pasalamat nako kay nabangan ko og madugangan pagyod. Naot ko madugangan ko sen kay kulang pag abo og kulang pag barkon.
naot ta nga magpadayon ni nga hinabang kay daghang pa nga mangayog pan tabang. Oo, sige, salamat.